Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Mga kabayan, sa wakas, tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang matagal ng sigaw hindi lang ng mga senador, kundi ng mga kababayan nating Pinoy. Ito ay matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipapahinto na niya ang operasyon ng pogo sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Sa nakaraang SONA noong August 22, sinabi ni PBBM na uutusan niya ang PAGCOR para totally iban na ang pogo sa buong bansa. Bagay na umali ng papuri sa mga senador at kongresista kung saan ay nagsigawan sila at nagbigay pa ng standing ovation sa Pangulo. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkalakapastangan sa ating bansa. Kung matatandaan, kaliwat kanan ang naging panawagan ng mga senador at kongreso dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umaksyon na at ipahinto ang pogo sa buong bansa dahil sa lumalalang epekto nito hindi lang sa buhay ng mga Pilipino kundi maging sa ekonomiya ng bansa. Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Maliban sa pogo, isa rin sa umani ng papuri sa Pangulo ay ang isyu sa West Philippine Sea kung saan ay sinabi ni Marcos na hindi siya patitinag at hindi niya isusuko ang ating teritoryo sa bansang China. Ito ay sa kabila ng patuloy na pambubuli ng Chinese Coast Guard sa mga kababayan nating mangingisdang Pinoy at sa Philippine Coast Guard. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Samantala, kinumpirma naman ng NBI at PNP na peke ang nagbabayaran na video ngayon sa social media kung saan ay isang lalaki na di umano ay si PBBM ang sumisinghot ng pulburon na ipinalabas ng kampo ng mga Duterte sa Maisog Rally kasabay ng SONA ng Pangulo. Ang kumakalat na video ay bogus, peke, no? At yung mga gumagawa nun, minamaliit nila ang kakayanan ng ating cybercrime experts at minamaliit ang utak ng ating
particular tool to examine the video from the actual photo of the President. At nakita natin doon, we have a tool with different, with multiple algorithms at lumabas doon na talagang hindi siya lang. Nagbigay din ng pagkadismaya ang DILG sa ginawang pagpapakalat ng viral video. Sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos, masyadong malisyoso ang ginawa na nag-upload at nagpakalat ng video. Dahil dito nagbabala si Abalos na kakasuhan niya ang sinumang magre-repost at mag-share ng naturang video. Napaka-malisyoso lang ginawa. Isipin mo, bago ka mag-sona, ilalabas mo ito, tinanin mo. Pangalawa, sa ibang bansa, ginawa ito. Look at it, all of these things. No? Ang sa amin lang is that, kaya kami nag-uusap ngayon, sino ba dapat kasuhan dito? Ma-identify ba natin? Ito yung pinag-uusapan na namin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, naniniwala ba kayo na totoo o peke ang viral video na di umano ay si Pangulong Bongbong Marcos ang sumisinghot ng ipinagbabawal na pulburon? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sinalubong siya ni Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa iba't ibang usapin, sumentro ang talumpati ni Pangulong Marcos. Nariyan ang tungkol sa kalusugan, ekonomiya at marami pang importanteng issue. Pero ang kapansin-pansin at pinakaagaw atensyon ay ang tungkol sa usapin ng West Philippine Sea na bahagi ng aspetong international relations. Dito ay muling nanindigan si Pangulong Marcos sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Igigiit-an niya ng Pilipinas ang karapatan at interes nito sa West Philippine Sea sa isang patas at mapayapang paraan na nakaangkla sa rules-based international order. Giit ni Pangulong Marcos, ang West Philippine Sea ay hindi isang katang-isip lang natin, kundi ito'y atin at manatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng pagmamahal sa bansa. Titiyakin aniya ng gobyerno na palalaguin pa ang kamalayan ng buong bansa sa usapin ng West Philippine Sea at may papasa ito sa mga susunod na salinlahi. Kasabay nito, ang pasalamat ni Pangulong Marcos sa sanatahang lakas ng Pilipinas, sa Coast Guard at sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpunin niyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo.
Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na simula ngayong araw, banned na o bawal na sa bansa ang mga POGO o itong Philippine Offshore Gaming Operators. Sabi ni Pangulong Marcos, narinig niya ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa POGO. Nagpapanggap aniya ang mga ito na lehitimong mga entities pero sangkot aniya sa financial scamming, money laundering, prostitusyon, human trafficking at iba pang illegal na gawain. Ang labi sa pang-aabuso, sabi ng Pangulo, at kawalang respeto sa batas ng Pilipinas ay dapat na aniyang mahinto. Dapat na aniyang matigil ang panggugulo nito sa lipunan at paglalapastangan sa bansa. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Samantala, Dominic, bahagi rin ng talumpati ni Pangulong Marcos kanina ay ang pag-uulat niya na nasaksihan ng bansa ngayon ang pinakamataas na ani ng palay sa nakalipas sa taon. Pinakamataas itong ani mula pa noong 1987 pero aminado si Pangulong Marcos na kulang pa rin ito para sa pangailangan ng mga Pilipino. Kaya naman ipinaliwanag niya na napipilitan tayong mag-angkat. Pero ang lokal na produksyon pa rin aniya ang mas binibigyan ng halaga. Nariyan ang suporta rin ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda tulad ng pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan at kabuhayan. Sabi pa ng Pangulo, may mga hakbang din sa pagpapababa ng presyo at pagdaragdag ng supply ng pagkain sa bansa. Tuloy rin aniya ang pagbubukas at pagkukumpunin ng mga irigasyon. Sa usapin, Dominic, ng infrastructure, sabi ni Pangulong Marcos, ang infrastructure development sa bansa ay nanatiling sustained o nanatili strategic at nasa tamang schedule. Nariyan ang infrastructure sa usapin ng agrikultura, disaster risk, edukasyon, health, energy, pabahay at information technology. Kasama rin ang libreng Wi-Fi program at pag-aayos sa internet connectivity sa mga malalayo at liblib na lugar sa Pilipinas. Sa iba pang balita, kinumpirma ng mga eksperto mula sa NBI o National Bureau of Investigation at Philippine National Police o PNP na peke ang kumalat na video na iniuugnay kay Pangulong Marcos Jr. Tukoy na rin umano ng mga tauhan ng PNP ang uploader ng video na sentro ngayon ng kanilang ginagawang investigasyon. Ang kumakalat na video ay bogus, peke, no? At yung mga gumagawa nun, minamaliit nila ang kakayanan ng ating cybercrime experts at minamaliit ang utak ng ating mga kapwa Pilipino. Yan ang lumabas sa ginawang pagsusuri ng National Bureau of Investigation sa kumakalat na video ng lalaking gumagamit ng iligal na droga. Nakamukha umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base sa isinagawang digital photo analysis ng NBI sa viral video at sa tunay na larawan ng Pangulo, kumpirmado na hindi ito si PBBM. Sa itsura pa lang daw ng tenga ng dalawa, matutukoy agad na magkaibang tao ito. The features can be attributed to a specific person and those features are different from each other. Ito po mismo yung talagang video na binlur nila, but napag natanggal na yung unblur, ito
So indeed, the intention is really to make a misrepresentation. This impostor trying to present himself as an image of the president doing unsavory acts. So this is really malicious, and this is already borne by the forensic investigation done by the NBI. Base naman sa hiwalay na pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group, lumalabas na ginamitan ng deepfake ang video para palabasin na kamukha ito ng Pangulo. Ikinumpara din nila ito sa larawan ng Pangulo noong 2012 kung kailan sinasabing nakuha ang video. A particular tool to examine the video from the actual photo of the president. At nakita natin doon, we have a tool with different, with multiple algorithms. At lumabas doon na talagang hindi siya lang. Sa ngayon, tukoy na rin daw ng ACG ang unang uploader ng naturang video na sentro ngayon ng kanilang investigasyon. Napaka-malisyoso lang ginawa. Isipin mo, bago ka mag-SONA, ilalabas mo ito, tinanin mo. Pangalawa, sa ibang bansa, ginawa ito. Look at it, all of these things. No? Ang sa amin lang is that, kaya kami nag-uusap ngayon, sino ba dapat kasuhan dito? Ma-identify ba natin? Ito yung pinag-uusapan na namin. Gathering enough evidence, proof, para ang case na isasampa namin sa kanila ay talagang airtight. No? Hindi kami bigla-bigla na lang pagpapile ng kaso and later on mabidismiss ng hukuman. So, tinitibayan namin lahat ng aming ebidensya. The PNP and the NBI is working together towards this solution of this problem. Nanawagan din ng otoridad sa publiko na huwag nang i-share ang video dahil may pananagutan din sa batas ang mga individual na nagpapakalat ng malisyosong video. Ngayon, mga kababayan, makikita nyo na defensive itong gobyerno ni Bangag. Wala akong sinabi na, mga kababayan, panoorin natin si President Ferdinand Marcos. Ito po ang video na siya sumisingot. Did I say that? Balikan niyo yung video ko. Sabi ko, panoorin po natin ang mama. Okay, itong mamang ito. So ako, natutuwa ako. Congratulations nga sa inyong lahat dahil nataranta ang mga jutang Ginimes, imbis na lumalantak na ng taba si Abalos sa batasang pambansa, 'di ba? Doon sa Congress, mga palangga. Ano ginagawa niya? Nataranta sila sa kadepensa. Sabi ni Abalos, kitang-kita naman ang layo-layo ng mukha ng presidente. Doon pa sa hindi nakakanood, puntahan nyo sa ating Facebook. Ang dami na yan. Multi-million na yan. Baka ngayon, across social media, baka 100 million views na yan. Kasi yung sa kay Chris Lam, 8 million. The last time I checked few minutes ago, magna 9 million na yata yung kanyang pinost. So sabi ni Abalos, eto mga kababayan, kailangan ninyong lawakan ang inyong kaisipan dahil itong mga jutang Ginimes na mga kampo ni Marcos Jr., hinaharas kayo, tinatakot kayo na ang sinong mag-share ay kakasuhan nila. Akala ko ba, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr., bakit magkakaso kayo? Ano sasabihin nyo? Nag-post kami na yan si Bangag Jr., minention ba namin yan? Okay? So yun yung depensa ng mga kasyungaan nila. Depensang Bangag. Okay? Sabi niya, Abalos, ang layo-layo ng mukha. Ang layo pala Bakit bothered kayo? Bakit sinasabi nyo na nasira ang inyong, para nasira ang araw, nasira yung SONA? At ikaw, Abalos, D&D, mamaya basahin natin yung mga nila. Mga kababayan, ang sabi, bakit daw itinaon sa SONA? Bakit daw isinyo dito sa Amerika, sa labas ng bansa? Bakit daw hindi sa Pilipinas? Uy, talagang bangag ang utak mo, no, Abalos? Bakit? Uuwi pa ba ako dyan? Ganun ba? Kailangan pa bang, pag may gusto kang i-show, whatever, kailangan magdumasos ako ng pamasahe para umuwi ako ng Pilipinas? Sige nga mga kababayan, kailangan bang i-show sa Pilipinas the fact na ako ay may death threat? Gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng Ginimes at may fabricated crimes si Lisa Tanas at ang kampo ng Jejemon? Uuwi ba ako dyan?
para ipalabas? 2 taon kong pinag-usapan ito. Tapos, after na mag-fabricate kayo ng crime at gusto nyo akong gurgurin, ay, uuwi ako sa Pilipinas kasi doon ako. Kasi masarap doon sa Pilipinas, mag-view tayo. Vangag. Right on your fingertips, pwede mo nang i-show ang gusto mong i-show o gusto mong i-play. Depende sa ninyo, okay, na ito ay, yun na nga, fake at kitang-kita naman yung tenga daw magkaiba. Okay, ito. Ang pinakita natin ay moving, okay, video. Hindi siya still camera. Okay? Hindi siya still shots. Alright? So, pag dinahan-dahan mo yan, okay, pag dinahan-dahan mo yan, may mga anggulo na hindi talaga magkakapareho kasi unang-una, kahit na yung current picture natin, mga palangga, pag video, di ba, yung iba sa inyo nagvi-video, tapos in-screenshot yung ganyan, di ba? In-screenshot nyo yung mga alindog. Unang-una, kapag in-screenshot yung inyong alindog, kumikinis ka. Napansin nyo yan. Yung mukha ng, pag video, kung yun malayo ang kuha, ibibidyo mo ganyan, tapos gusto mong kumuha ng angulo. Bakit ko alam yan? Ginagawa ko yan sa video ko. Ay, ang cute ko dito. Ay, ang ganda ko dito. Ay, ang ganda ng angulo ko dito. Di ba ganon? So, isi-screenshot mo ngayon from the video, tapos yung kanyang pixels, hindi na ganon kaganda. But, kung titignan mo, okay? Kung titignan mo, yung sinasabi nilang tenga, it's all BS. Eh, di ipa-authenticate nyo.